Yung i-order na ni Marcos kaagad, I order the DPWH na patanggalin na at wala na si Bunuan sapagkat during his watch, ang sindikato sa loob ng DPWH sumambulak. So wala siyang liderato, hindi siya nirerespeto at hindi siya kinatatakutan ng kanyang mga tauhan upang ang mga tauhan niya ay hindi gumawa ng krimen. Ang krimen ng paninindikato at pangungulimbat ng mga pundong ito ay hindi mangyayari kung hindi po kasabwat ang DPWH na siyang naging daluyan or conduit ng mga pera na inallocate mula sa Kongreso and then hihigupin mula sa DPWH papunta sa mga kasabwat na sindikato at kriminal na contractors. Dapat pinatigil na niya ang pagkukunwarian ni Bunuan. Tanggalin na dapat ito si Bunuan sapagkat hindi naman ito nagpapakita ng matino at maayos at matatag na pamumuno sa isang sensitibong ahensya ng gobyerno kung saan doon po hinihigop ang sinindikato na pandarambong sa kaban ng bayan. Not just pertaining to the flood control projects. Pangalawa, dapat pinadissolve na ni Marcos ang mga engineering district na ito at lahat i-absorb na sila sa kanilang regional offices and there will be no bidding at the district engineering anymore na mga contractors may-ari nila at pati po ang mga kasabwat nilang taga DPWH at pati mga kongresista. Kasuhan na dapat ni Marcos, including po ang pagsipa kay Martin Romualdez. Sapagkat ang pasimuno nito lahat, itatawag ko lang pong number ni Langging, direct line po niya at yan din pong GCash niya, my wife, para direkta sa kanila kung ano man po may tutulong ninyo kay Ka Eric doon na sa pamilya ko. Ang number po ni Langging ay 0916-308-7710. Or kung sa abroad po kayo, +63 tapos 916-308-7710. Rohilda Celis po ang pangalan niya. Mga kababayan, sinagot na po ni Mayor Benji Magalong ng Baguio City itong mga patutsada ng mga alipores at ang hambog at arogante na mga kongresista na imbes na magpaliwanag sila sa taong bayan ay hinaharas nila. At medyo ginugulat-gulat si Mayor Magalong sa kanyang naging pahayag na maraming mga contractors ang mga kongresista mismo kasabwat ng mga sindikato at kriminal na mga contractors na ito. And it was a valid observation. It was a legitimate public statement na ginawa ni Mayor Magalong kasi in fact, yan din po ang lumalabas ngayon sa paunang investigasyon na nangyari sa Senate Committee on Blue Ribbon. Di po ba? Na nagkaroon ng collusion o pagsasabwatan at mga sindikatuhan na magkakasabwat po ang mga congressman na sila po ang nag-a-apportion o nagtatalaga ng mga budget na ito at pinapalusot ng hindi naman napagplanuhan sa National Expenditures Program at lalo na po pinapalusot sa plenaryo ng Kongreso that even Congressman Toby Chanco ay nagbulgar nito at walang kumontra na mayroong small committee acting as special operators para dayain at sindikatuhin po ang budget natin. Sa loob ng 3 taon na namayani po ang ganitong kalagayan, pinabayaan lang ito ni Marcos. At ang pasimuno nito, sila Romualdez at ang kanyang mga kakutsaba na ngayon ay nagre-react dahil pinupuna sila ni Mayor Magalong. Hindi lang naman si Mayor Magalong ang pumupuna. Buong mamamayan halos ang nagagalit at nagkakaroon po ng negatibo na reaksyon sa kakapalan at kasuklam-suklam na pagkagahaman ng mga kongresistang ito. Hindi nga nila sinabi na sila ay nagagalit at kinukundina ang pangungulimbat, obviously, dito sa mga kriminal na contractors, sindikato na kontratista at construction group, either kasabwat, kasosyo o dami ng maraming mga kongresista upang dambungin at durubuhin ang kaban ng bayan. Ngayon, sila pa ang may ganang balikan ang mga taong naninindigan po upang
labanan itong pandarambong at malawakang krimen ng pangungurakot sa pundo ng mamamayan. No? Ang naggagalit-galitan pa, ito mga may dapat ipaliwanag. So that is why nananawagan tayo no, sa mga League of Mayors, sa League of Cities and League of Municipalities, na dapat panindigan po ninyo itong ginagawang pagbubunyag at paninindigan ni Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Kasama po dyan, may mga ibang mayor na rin na nagsasalita. Subalit hindi po sila masyadong ganon ka-consistent pagdating po sa mga interviews. Kasi si Mayor Magalong po, palagian pong nabibigyan ng airtime. No? Kaya nagagalit siguro itong mga kongresistang kurakot o konsentidor at kasabwat sapagkat nabubunyag ang kanilang mga ginagawa. No? The audacity of Abante to say na humingi ng tawad si Mayor Magalong. Hindi na siya nahiya. Hindi nga siya elected, no? Cum-elected ang kulukoy na yan, ano? Walang hiya talaga, no? At abusado pa, no? As if they are above the law, as if they are beyond the reproach and criticism of the people, no? Mali po talaga yung ginagawa nila. But aside from Mayor Magalong, ay nagkikriticize din po at nagtatanong. At mayroon din pong ipinapaabot si Mayor Vico Soto. Di po ba? Mayroon din pong ipinaabot si Mayor Raisa Treñas ng Iloilo City, kung saan po ako nanggaling. At malinaw po na mayroon doong mga anomalya at hindi po kapanipaniwala na umabot sa 4 na bilyon ang flood control project, wala namang nakikita na delivery of concrete and tangible na mga output. Ang iba na na-deliver pa ay nako, mismo si Marcos Jr. when he made the inspection, kasama po si Mayor Raisa Treñas, sila former Iloilo City Mayor Jerry Treñas at iba pang mga local officials ng lungsod ng Iloilo, nakita po talaga na hindi po tumutugma sa totoong standard ng proyekto ng isang flood control o pang-infrastruktura. No? Dilapidated, nauukok, nabubugok na ang mga proyekto, subalit wala pong napakinabangan ang taong bayan. At ito po ay nangyari din sa maraming bahagi ng Pilipinas. Sa Bulacan, 70 billion mahigit po ang flood control project, subalit mahigit kalahati ghost project halos. Meaning to say, walang delivery, pero may release of payment at ang pondo ay kinobra at kinulimbat na po ng mga sindikato at kriminal na kontraktor at mga kongresistang kasabwat nila. So what is wrong about that? Kung ganun po ang sinasabi ni Mayor Magalong at tumutugma po yan sa realidad, even si Governor Dolor ng Oriental Mindoro, nakikita po niya na hundreds of millions of pesos to some billions of amount ang hindi po nangyayari na totoong proyekto. Subalit ito lumalabas ay inaako ng mga kongresista. Ngayon nang in-expose ito sa privilege speech ni Senator Ping Lacson, nag-react itong si Congressman Panaligan na hindi daw siyang nag-propose nito. Pero nilalagyan niya ng billboard ang proyekto. Paano yan? That is very inconsistent, mga kababayan. Ito ngayon ang nakikita natin na mali at sa pinakamali po ay hindi dapat maglunsad ng investigasyon itong House of Tambaluslos sapagkat sila nga ang itinuturo na pasimuno nitong malawakan at malubhang pangungulimbat sa kaban ng bayan. Parang sinabi na rin natin yan na ang mga hold-upper o mga bank robbers, yung mga akyat bahay, ay magbuo ng komperensya at pag-usapan nila at kung ano ang solusyon para mapatigil ang bank robbery, ang hold-upan at ang mga akyat bahay. Yun po ba ang ibig sabihin natin? Kasi yung mga magnanakaw at mangungulimbat sa pundo ng bayan ay sila-sila din po ang magbubuo ng komitiba. So gaano ba ito magiging kapaki-pakinabang? Alam natin po walang patutunguhan yan. Kung hindi, aagawin nila ang limelight doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Sapagkat nabubunyag sila doon, no holds barred, I hope so, na magtuloy-tuloy yan at hindi nila yan kontrolado ang Senate Blue Ribbon Committee. Subalit dito sa, tama lang ang word na ginamit ni Mayor Magalong, moro-moro. Pag sinabing moro-moro, bogus. Walang patutunguhan, walang katuturan, at walang matuwid na direksyon. Sapagkat
parang sinabi ng ulitin ko lang, parang sinabi natin na para mapatigil po ang hold-upan, ang bintahan ng droga at mapatigil po ang paglaganap ng krimen at mga sindikato, magkonferensya ang mga magnanakaw, akyat bahay, bank robbers at mga grupo ng mga kidnap for ransom at mga hold-upper at sindikato sa droga, and then pag-usapan nila kung paano lutasin ang krimen. Di ba katarantaduhan yan? May babe. Gahaman sila ka Eric. Hey Diching, good evening ka Eric sa inyong manunood at Timoteo Bakdayan and Perlita Olar and si Caitlin Torino Mix Vlog, di ba? So it doesn't make sense at all. So itong pagtapang-tapangan, itong posturang abusado at para bagang sila ay beyond sa pananagutan at hindi sila pwedeng punahin ng taong bayan, ay nagpapakita po ito kung gaano ka-arugante at kahambog at gaano po binulok na nila Martin Romualdez ang supposedly institution of democracy. Nasasaktan sila na itinuturo sa kanila ngayon na doon nang galing ang mga pagkatay, pagsindikato at mga ginawang palusot upang gawing dambungin at durubuhin ang bilyon-bilyon na pondo sa flood control pa lamang ito. Hindi pa po nabusisi at napag-usapan ang iba pang infrastructure project na sinisindikato din po sa sabwatan ng DPWH, ng mga kontraktor na mga kasabwat, dami o kaya bogus talaga, ginagamit lang ang papel nila nitong mga magnanakaw at mga mandarambong na kongresista. O ngayon, yan ay katotohanan. Yan ay established as a pattern kung paano po nawawala sa pamamagitan ng malawakang pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan ang ating mga pondo. O bakit magre-react ngayon itong kongreso? Ang dapat nga mag-resign na sila dyan. Ang unang dapat lumayas na sa poder dahil siya ang pasimuno nitong kriminal na gawain na gawin nila ang pandarambong at pansindikato sa budget at hanggang sa mawala at durubuhin nila ang kaban ng bayan, si Martin Romualdez. Siya po ang author nito. Siya ang nagbubuo nito, Joy Gardner, ng tinatawag pong sobrang ingay ng di winner. Opo, hindi naman talaga winner yan si Benny Abante. Comelec-ted. Ang sindikato ng Comelec ang nagpaupo kay Benny Abante. O bakit siya magagalit? Yung katotohanan na yun. So that is my opinion. At yan po ay dapat respetuhin nila kung may opinion ang taong bayan. Bakit kailangang ang opinion ay pumabor sa kanila? At ang naghuhusga po dito lahat, kahit anong pagmamagaling, kahit anong pagrereklamo ang gawin nila, ang taong bayan hindi na po naniniwala sa kanila. Lalo na kung itutuloy nila itong moro-moro, bugos at katarantaduhan na uri ng investigasyon daw sa flood control. Samantalang sila ang may kagagawan. Sila po ang may gumawa nitong mga bagay na ito sapagkat ang nagbulgar nito ay mismo kasamahan nila, si Congressman Toby Shanko. At ito ay walang nag-contest. Hindi nga nila masagot ng hinahanap na ni Congressman Toby Shanko on the floor sa bagong talaga nila na tirador nila sa Committee on Appropriations na si Swan Singh. Tinahanap pati si Sandro Marcos, tumulong na at iba pang mga kongresista dahil hindi nila masagot ang hinahanap ni Toby Shanko. Saan ang minutes of the decision na ginawa ng small committee na yan na nag-overpower at kanilang nilagpasan ang plenary powers ng buong Kongreso para magpalusot ng mga insertions na ang ginawang yan ay malinaw na illegal at unconstitutional. Saan nagbawas, sino ang binawasan, sino ang dinagdagan, sino ang gumawa nito. Sapagkat ginagawa po yan ng National Expenditures Program doon bago magsimula ang budget deliberation. Ang Kongreso ay magre-review at kanyang titingnan kung tumutugma ito sa tamang budget process at kapasidad na punduhan ng gobyerno ang mga nakatalagang expenditures. But Congress itself ay hindi po siya
ang gumagawa at nagpiprepare ng budget. Subalit sa pagdating kay Martin Romualdez sa House of Representatives, hindi lang po plenary ang kanilang tinatapakan, kundi buong power ng Congress. Pag sinabing Congress, ang Senado at ang lower house o ang House of Representatives. Sapagkat pagdating po doon sa BICAM, may humihilot pa. Bago ipasa kay Marcos, may small committee pa pala na nagbibigay ng mga maniobra para gawing istapa at sindikato ang budget. Palulusutin nila ang mga pondo na hindi pinagplanuhan, hindi nakatakda, hindi inaral, upang ito ay saluin ng kanilang mga kontak sa DPWH at mga kontratista, lalo na po sa District Engineering Office, kung saan ang mga congressman po ang nagko-control ng mga engineers at itinatalaga sa District Engineering Office. Kaya nga kung dapat tapat, sincero at may seryoso na hakbang si Marcos tungkol dito at hindi ito gimmick ang kanyang isumbong sa Pangulo na mga pagbusisi daw at mga pag-review hinggil sa mga maanomalya at iskandalosong ninakaw at mga dinurubo na mga proyektong ito sa flood control, ang unang sasabihin kagad niya, magbitiw na ang kanyang secretary sa DPWH at ang lahat ng mga District Engineering Office i-dissolve at ipa-absorb na sa Regional District Office, sa Regional Office, at lahat ng bidding na ay may COA na nakamasid from the start of the bidding, at lahat ng 15 contractors na ito suspendido independently ang kanilang mga permit to join contracts, at sila dapat ay ginagawa na ng case build-up. Yun po, we don't need anymore na magsawsaw pa ng parang chapsuy at pansit canton na investigation itong mga buaya at buitre ng Kongreso na doon nga nagsimula ang problema sa kanila. And yet ngayon, ang kanilang sinisisi, ang kanilang inaatake, tinatakot at gustong patahimikin at gustong iharas yung mga nagsasalita, no, kagaya po ng matapang na paninindigan ni Mayor Magalong ng Baguio City. At bakit siya sinisingle out, no, mga kababayan? Kasi sabi ko na nga, consistent ang kanyang mga pagpapahayag, no, including itong mga panibagong expose na lumalabas ngayon, na mismo na ang taga DPWH ang nagbubulgar na marami talaga ang mga ninanakaw na kaba ng bayan sa pamamagitan po ng pakikipagsagwatan ng mga kongresista at ng mga district engineering office nila. Yan po ay beyond question na. Ngayon, ang gagawin na lang dapat dyan ay ipabilis na ipatupad ni Marcos ang case build-up. And then, seryoso po na magsampa ng kaso, i-prosecute, at yung mga kongresista na nai-involve dito, kilala din po nila ito kasi magkakasama sila, hindi nila dapat ito pinagtatakpan. And out of delicadeza, dahil involved ang marami sa kanila, mantakin mo 67 or more. J. Smith official, thank you sa iyong generosity sa pagpapakulay po ninyo. Deeply appreciated. Kaya we appreciate and salute the likes of Mayor Magalong, Mayor Vico Soto, Mayor Raisa Treñas, Governor Dolor, no, sa Oriental Mindoro. Notorious din ito, ang Oriental Mindoro. Bilyones din po ang mga flood control projects doon na hindi napakinabangan dahil kung hindi ghost projects na wala namang delivery of output, ay mga yung sinasabi ni Senator Marcoleta, 80% lupa, 15% lang ang semento, 5% maswerte ka kung may bakal pa. Yun. At ganoon din po si Mars V. Thank you sa pagpapakulay po. Deeply appreciated ni Ka Eric, malaking tulong po ang inyong pagbibigay ng suporta. Ka Eric, dito Pampanga, ang gahaman. Nag-react na rin El Mongge, si Governor Baby Pinida. Ang sabi niya, ipapareview ang mahigit 295 billion pesos na mga flood control projects sa Pampanga, at ang isang lumalabas na pangalan na numero 1 maniobrado niya at sinisindikato nila dyan ang mga flood control at infra projects ay itong si Dong Gonzales. No? Sana kung kaalyado ito ng mga Pinida ay
huwag na nilang ipagpapatuloy ang pakikipag-alyado dyan. No? At sinabi kanina ni Governor Baby Pinida ng Pampanga na ipapaimbestiga na rin ang 295 billion na mga flood control projects na ito. And of course, dapat po ang mga gobernador at mga alkalde na karamihan sa kanila po ay pinapalusutan ng mga proyektong ito dahil ito ay diskarte ng mga congressman sa karamihan at kalakhan kasabwat ang DPWH at itong mga sindikato at kriminal na contractors, kailangan manindigan din po sila. Kagaya po, sabi ni Susan Bualan, hi po, may ito pa, may nag-message, si Garnet Lascuna and si Era Carion Rivas. Perlita Olar, magsumbong sa Pangulo, siya nga ang dapat isumbong din sa taong bayan at papanagutin sa mga kasalanan. Hans Jab, pwede bang i-ban ang BBM admin na umutang ulit? Pwede po. Ang ating credit rating po sa ganitong kalawak na mga korupsyon ay nakikita ito ng mga international creditors. Pwede po yan ipatigil. Nangutang na po si Marcos ng $200 million para sa climate change resiliency upang dugtungan ang kunwari ay mga flood control projects. At kung ang by the rate that we are going right now sa exchange rate, that is around how much? Kung $200 million po yan times mga 55, that's almost mga how much? 10 billion or 100 billion pesos. Okay. So, mga 100 billion pesos or 10 billion pesos. Times, 10 billion. Ang idadagdag na pondo para sa climate change, ang nawawalang pondo, 100 billion pesos sa isang probinsya palangalos sa Bulacan. Sa Mindoro, ganun din. Sa Metro Manila, lalo na, mahigit din po 100 billion ang binuhos na pondo. Pero ni isa ay hindi po nakatulong ito para sa pag-ampat at pagpigil ng malubhang pagkakaroon ng malawakang pagbabaha. Mga kababayan, ito po ay isang kahindik-hindik na episode ng ating political situation kung saan po ang Napoles scandal na mahigit 20 billion lang daw, pero may nagsasabi 500 billion yon, pero ito ay trilyon, mga kababayan, ang involved na pera. Kay Eric, takot yan si BBM kay Tamba, kay mabubuking siya sa kanyang mga mabibisto sa kasali siya. Norichan TV, good evening ka Eric, watching from Kyoto, Japan. Ibalik na dapat ang death penalty. I agree to that, mga kababayan. Dapat may death penalty na po. At kung sakali pong si Inday Sara Duterte na magiging Pangulo ng Bansa, ay ating ikakampanya po yan. At pababain po natin ang threshold ng plunder na ang amount ay hindi 50 million bago ka magkaroon ng plunder. Sapagkat ang plunder po ay life imprisonment po or reclusion perpetua ang kanyang hato labang walang death penalty. Dapat 1 million na nagnakaw ka, automatic po ikaw ay hahatulan kung wala pang death penalty ng life imprisonment. Caitlin Torino, Mixed Vlog. Like na po mga kababayan. Thank you Caitlin sa pagkampanya. Balea Quito and Angie Banyes. Good evening sa inyong lahat from Makati. Si Jason Shotwell. Sino pa? Mercy Dionio. Gandang gabi ka Eric. Ito pa may mga nagko-comment. Tingnan natin. Si Marilyn Orig. Like muna tayo. Thank you Marilyn Origa. Kaya po si Ka Eric ay hindi po tumitigil din. Sapagkat magpapatawag daw next week, I think Tuesday, itong mga walang kahihiyan, ang kakapal ng pagmumukha na sila na ang itinuturo na pinagmumulan ng malawakang pandarambong, sila din po mag-iimbestiga ng sarili nila. Tingnan mo yan kung may nikatiting pa, kung nag-aral ito sila ng mga elementarya,
at hindi sila naturuan ng tinatawag na ethics and delicadeza. Kaya nila ito ginagawa. No? Nakakahiya. Uulitin ko, parang sinabi natin na ang magkukomperensya upang lutasin ang pagnanakaw at pandarambong ay mismo ang mga inaakusahang mandarambong. So anong kahinatnan yan? Sana makulong ang mga yan. Hindi hihinto ang korupsyon kapag walang nakasuhan at walang nahatulan at walang transparency ang mga nangyayari. Trilyon na ang pinagatian nila. Sabi ni Virgie Hate-Kemper, Gingging Alterado. Sir Eric, kita mo itong interview ni Julius Babaw sa mag-asawa, puwerte kadamo sang cars. At sabi nga ni Senator Marcoleta, kapag napatunayan po na itong Diskaya family na nagmamay-ari ng 3 pero siyam daw ang mga dami contractors group nila, pero ang natukoy na sa kanila ay Alpha and Omega, St. Timothy, at saka itong St. Gerard. Sabi ni Senator Marcoleta, when the cases will be filed and the evidence will be strong, ang lahat ng kayamanan nila, pati bangko nila, at pati po ang kanilang mga ari-arian, bahay at mga sasakyan ay pwedeng kumpiskahin o i-garnish ng government dahil ito po ay ill-gotten wealth. Ito. Galing sa nakaw po yan, mga kababayan. Risa Alejandrino, nakaabot ako sa live mo ka Eric. Thank you, Risa. Carlos Aguilar, bigay na agad. Jan God, ka Eric, PM po, no? Private message. Okay. El Mongge, malala ang tama ni Da Junior. Opo, kasi nga, puro lang siya galit-galitan. People are looking for actions. Hindi na po kayo, sabi nga ni Senator Marcoleta, hindi natin patatagalin pa ang investigasyon na ito. Sapagkat malinaw naman po, klaro na, the pattern is established. There is a grand collusion na umiiral. DPWH, sangkot yan. Kongreso, lalo ng House of Representatives, may small committee at may mga palusot na panindikato at pangistapa. And then mga contractors, either bogus, kasabwat, or dami. Good evening ka Eric, nakaabot din sa live mo. Sabi ni Salvacion Bacunyata. Kaya nga po, tayo ay kumukundi na. Dito sa hakbang na walang kahihiyan ay pagtatakpan nilang sarili nila by putting up a bogus and moro-moro investigation na kunwari they care about the flood control, notorious scandal of plunder. Hindi po, doon na nga nagsimula sa inyo ang problemang ito, therefore, huwag nyo nang sausawan pa. At nabubuksan na po ito ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee. Huwag nyo nang agawin pa. Sapagkat alam ng taong bayan na ang gagawin po ninyo ay for a show upang ilihis, lituhin, at i-confuse ang taong bayan. Bakit? Kaya nyo bang ipatawag si Saldico? Ultimo minutes of the meeting ng small committee na kung saan po dito kinakatay at dito inaariglo ang pangsindikato sa budget, hindi nga ninyo ma-produce. And you cannot compel Saldico to face the plenary at paliwanag. Ano po ang nangyari? Bakit ang small committee na ito na walang kapangyarihan para baguhin ang budget program at ang proseso na inaaprobahan ng plenaryo ng Kongreso ay kayang-kayang ikutin ang buong institusyon ng Kongreso upang palusutin ang bilyon-bilyon na mga pondo na ninanakaw, lalo na po partikular dito sa flood control project. So hindi nyo nga kaya yan gawin. You know each other kasi magkakasama kayo. Kaya wala na pong bulahan, bulatik lang po lahat ng ito. Kaya tama po ang posisyon ng maraming sektor ngayon na nag-oobserba. Paul Ragmac Rakidan, shout out ka Eric, watching from Cabuyao City, Laguna. Bakit nakikigupitin siya mga congressman dito sa gagawin ng ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee? Sapagkat ang purpose nila ay tatlo. Ilihis, lituhin, pagtakpan, at upang magulo ang sitwasyon, iba ang magiging version nila. Sabi nga natin, di ba, ultimo pag-produce ng minutes of the meeting, kung mayroon po itong small committee, paano nila dinaya at kinatay-katay ang budget, hindi nga nila ma-produce. And then magmamagaling sila that they can investigate the flood control
sindikato na nangyayari, kasama nila at sila mismo ang pinanggalingan kung bakit nagkaroon nito. Ito po ang dahilan kung bakit sinasabi natin na dapat yari sila kay VP Sara sa mga yan, no? Dapat makulong sila. Alan Kalamuhoy at si Carlos Aguilar nagko-comment. Hello ka Eric watching from New Zealand. Josie Gulian. Thank you Josie. And Rujan L. Kuban. Yan talaga ang problema. Sapagkat lahat ng ito po ay pwede mapagsimulan. Kung i-order na ni Marcos kaagad, I order the DPWH na patanggalin na at wala na si Bunuan sapagkat during his watch, ang sindikato sa loob ng DPWH sumambulat. So wala siyang liderato. Hindi siya nirerespeto at hindi siya kinatatakutan ng kanyang mga tauhan upang ang mga tauhan niya ay hindi gumawa ng krimen. Ang krimen ng paninindikato at pangungulimbat ng mga pundong ito ay hindi mangyayari kung hindi po kasabwat ang DPWH na siyang naging daluyan or conduit ng mga pera na inallocate mula sa Kongreso and then hihigupin mula sa DPWH papunta sa mga kasabwat na sindikato at kriminal na contractors. Dapat pinatigil na niya ang pagkukunwarian ni Bunuan. Tanggalin na dapat ito, no, si Bunuan, sapagkat hindi naman ito nagpapakita ng matino at maayos at matatag na pamumuno sa isang sensitibong ahensya ng gobyerno kung saan doon po hinihigop ang sinindikato na pandarambong sa kaban ng bayan. Not just pertaining to the flood control projects. Pangalawa, dapat pinadissolve na ni Marcos ang mga engineering district na ito at lahat i-absorb na sila sa kanilang regional offices and there will be no bidding at the district engineering anymore sapagkat regional office with the presence of COA. Lahat naman ng regional offices ay may regional office din ang Commission on Audit. At dapat po mayroong mga third-party observers. Halimbawa, i-observe ng Integrated Bar of the Philippines sa region na yan, mga abogado. Ang nangyayari po, para bago pa man magsimula, ang mga bidding na ito, nakikita ng mga independent observers at may permanent audit na nagbabantay. And then ang 15 contractors na ito, or lahat ng kasabwat na under investigation, ay kaagad po indefinite suspended na hindi sila makapag-participate. At magkaroon ng immediate case build up against them and those ng mga pinangalanan na mga contractors, may-ari nila at pati po ang mga kasabwat nilang taga DPWH at pati mga kongresista. Kasuhan na dapat ni Marcos, including po ang pagsipa kay Martin Romualdez. Sapagkat ang pasimuno nito lahat, inamin na ni Bunuan eh. Wala na silang lusot pero nandyan pa rin si Bunuan. Rosel Española. That's my point, no? Ang cringy ni Abante, dinadaan lang sa English pag nag-hearing, wala namang sense. Correct, no? Ang tawag ko nga dyan sa kanya, banal na aso, santong kabayo. No? Kaya ang purpose talaga niyan ni Abante ay marunong and then gamitin ang Kongreso para po lituhin at guluhin ang sitwasyon kung saan po nabubuksan na sa Senado ang ganitong mga karumal-dumal na pandarambong na nagsisimula po sa kasindikatuhan sa paggawa nila ng kalukuhan at katarantaduhan sa budget sa Kongreso. Ramon Ramas, maayong gabi ka Eric, kanunay maminaw jud ko sa imo live, makahibawo sa tinuod nga balita, watching from Magsaysay, Palumpon, Leyte. Thank you, Ramon Ramas. Okay. Gilbert Labrador, umami na rin si Sara Diskaya, DPWH daw ang nagpayaman sa kanila. Exactly. At yan po ay magagamit as public admission. Gilbert at si Renato, si Limar, nahihirapan ako mag-pronounce Limar. How do you pronounce your apelyido? Nomi Jobs, may lamang binaliktad dito. Si Gutierrez at Suarez ay madali na lang ma-checkmate watching in London. Si Limar. Okay? Kaya nga po, no, dapat ipag-utos kaagad ang pagbubuo ng legal team, mga abogado na dapat mabuo ng gobyerno upang isagawa ang tinatawag na case build-up. Ibig sabihin po,
Hindi tayo papayag na hanggang press release lang po ito. At kailangan po ang budget deliberation na ito ay babantayan pati po ang Senado, at sapagkat marami po dyan na mga proyekto ay hindi po lamang flood control ang dinadambong. Mga cat's eye, yung nilalagay sa highway para magkaroon ng parang alert, no? Dahil paggabi umiilaw yon, ang marka ng ang tawag diyan cat's eye, no? Mata ng pusa, no? Kasi umiilaw pag sa dilim. Ang overpriced po, mga kababayan. Domingo ni Sally bakit yung binabaliktad, no? Domingo na lang. Ka Eric isama na si Contempt Boy. Wala yata si Paduano ngayon eh. Hindi siya nakaupo. Alante. Ka Eric, sana bitayin na sila ang mga kontraktor at kontraktor ng mga kurap. Tama. Tama ka, Alante, no? Hans Jia. Mga ordinary citizens din sana makapag-observe sa bidding. Agree. Dapat open bidding yan. Hindi yan tago. Hindi secret. I agree. No? Kim Ken Yu. Good evening ka, Eric. Lagi nanonood sa iyo. Now lang nag-comment. Ingat palagi. Thank you, Kim Ken Yu. I appreciate. Kaya nga dapat may mga reformang gagawin. Ano? Hindi po pwede na pababayaan natin ang ganitong kalakaran na palagi na lang po nilang palulusutin ito. In fact, wala nang naniniwala kay Marcos sapagkat kung gusto niyang i-address ito, ay nagpalabas na siya ng mga konkretong hakbang. Hindi lamang, I am angry. No, that is not enough, Mr. Marcos. You have to kick the back of you have to kick the ass of Martin Romualdez. Tadyakan mo ito at tanggalin mo ito bilang Speaker of the House. If you are not beholden and in cahoots or in collusion with him sa nangyayaring itong karumal-dumal na pagdarambong sa kaban ng bayan. Kung hindi mo gagawin yan, kasabwat kayo. 3 kayo ng asawa mo na gumagawa nito. Kaya wag mo nang pasakayin pa ang taong bayan. Pero kung totoo at seryoso ka, na gagawin mo ito, unahin siyang tanggalin. Pangalawa, ang lahat po dyan sa mga kongreso na involved dito, like sila Saldico, Dong Gonzales, J.J. Suarez, Benny Abante, yung mga abusador na to at mga gahaman sa poder at kapangyarihan at pondo, ay dapat ito din po ay mapaimbestigahan sila. Sila pa ngayon ang may ganang magtapang-tapangan at gigipitin at susupilin ng taong bayan. Mga kulukoy, ano? Akala nila Roy Funa Gonzales, hindi maninindigan ang mamamayan dito. Dapat imbestigahan din ang mga projects sa distrito ni Abante at nila Chua at Valeriano, Roy Funa Gonzales. Okay? So hindi po tayo titigil dito sapagkat kapag nagkaroon po ng pagkalingat ang mamamayan, hindi lang mga cat's eye ang kanilang tinitira, billion din po pati po ang mga solar lightings, pati po ang mga road projects na kunwari ay farm to market, pero bumalik na pala ang farm to pocket road, mga kababayan. So corruption is the central issue that will bring Marcos down from his power. Kung hindi niya po ito lulutasin at tatakpan-takpan at dadalhin niya lang sa gimmick-gimmick ng press release, ang taong bayan po ay may hangganan ang kanilang pagpapasensya. Hello kabayan, Panunpon, Renato, tayo'y namanindigan, Romualdez Marcos Buaya, shout out from Mahaplag, Leyte. Thank you, Renato. Ibang klase ang mga congressman natin ka Eric, no? Sila pa ang mga itinuturong pasimuno ng nakawan at dambungan at durubuhan, sila pa ang may ganang mag-imbestiga. Wow, okay lang kayo. Mga kababayan. So, dapat po magbantay tayo, magmatyag tayo. Let's do our good citizens duty. Saan man po kayo ngayon, sa abroad man kayo o sa Pilipinas, may mga pamilya po tayo dito. Share this video at upang po magkaroon ng lakas ng loob, matibay na paninindigan at malinaw na pagtanaw sa kalagayang ito ang ating mga mamamayan. Ayun. So hindi ko na po patatagalin ang peace talks na gimmick ni Marcos sa CPP, NPA, NDA.